Sa araw na ito, tinatanggap ko ang lahat ng pag-ibig ng Diyos para sa akin. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa hindi masukat, walang hanggan at nag-uumapaw na kasaganaan ng Diyos sa buong sangnilikha. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa biyaya, kagalingan at himala ng Diyos. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa salita ng Diyos upang ako'y maging kahalintulad ni Jesus araw-araw. Sa araw na ito, aking itinatanghal na ako ay mahal ng Diyos, na ako ay lingkod ng Diyos, ako ay makapangyarihang kampyon ng Diyos, at dahil ako ay pinagpapala ko ang mundo sa ngalan ni Jesus. Amen. Welcome to the happiest place on earth. Ako po ay si Brother Jesus Ong, isang ophthalmologist na magiging kasama nyo sa paglo-launch natin ng bagong series na Best Preaching Ever. Pakitanong nga kung bakit tinawag na Best Preaching Ever to? Ito ay dahil dito nagsimula magturo si Jesus Christ ng kanyang mga lessons sa atin. Have you ever met a very important person, a very eloquent speaker, and a holy person at the same time? Parang si Brother Bo Sanchez na pagka dumaan, pagka nagsasalita niya, talagang nakikinig na tayo. Okay? May kukwento ako. Yung ninang ko sa kasal, nagkaroon siya ng chance na lumapit kay Pope Francis nung dumalaw si Pope Francis sa atin. Dala-dala niya yung kanyang dalawang camera, isang GoPro, and of course yung kanyang cellphone na high resolution. At tama-tama nung dumaan si Pope Francis, namangha siya. Yung kanyang holiness, talagang yung aura na kanyang holiness talagang captivate ang aking ninang. Natulala siya, napabaksak yung baba. At sa makatuwid, di niya na-on ang kanyang camera. Pero buti na lang katabi niya, si Dr. Scipio, na-share sa kanyang picture. At nandun naman yung kamay niya doon sa picture. So, pwede rin, okay na rin. Okay. So can you imagine kung si Jesus Christ ang nagpe-preach ngayon, no? Baka upo na lang ako, makikinig na lang ako sa kanya, no? Parang si Mary, no? Papakinggan natin ang mga preachings ni Jesus Christ mula Matthew chapters 5 to 7. At huwag kayong mawawala, okay? Sa mga susunod na talks, no? Uulan ng grasya. Okay? Ang title na to ay Upside Down Kingdom o Baliktad na Kaharian. Alamin natin kung bakit baliktad na kaharian ang tinatawag natin. Tapusin nyo muna itong video na to at huwag nyo muna i-swipe ang cellphone nyo. Magbabago ang pananaw ninyo sa Beatitudes. Promise! So let us honor the Word of God. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok. Pagkaupo niya, lumapit ang kanyang mga alagad, siya ay nagsimulang magturo sa kanila. Pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Pinagpala ang mga nagdadalamhati, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Pinagpala ang mga mapagpakumbaba, sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Pinagpala ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat sila'y bibigyan ng kasiyahan ng Diyos. Kamot ang ulo. Ano bang meaning na to? Parang, teka, konting tiyaga lang. Tatapusin muna natin ito bago natin explain at himay-himayin ang Beatitudes.
Pinagpala ang mga mahabagin sapatkat kahabagan sila ng Diyos. Pinagpala ang mga may malinis na puso sapatkat makikita nila ang Diyos. Pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan sapatkat sila itinuturing ng mga anak ng Diyos. Pinagpala ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapatkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatang ng lahat ng uri ng kasamaan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyo, inusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Alam niyo mga kapatid, ang daming mga contradictions dito sa Beatitudes na to. Pero ang one big message na gusto kong iparating sa inyo ay use God's measuring stick. Ang panukat ng Diyos ang gagamitin natin at hindi yung panukat ng tao, panukat ng mundo. Magdasal tayo. Panginoon, tinatanggap po namin na kami ay makasalanan, kami ay unqualified, marami kaming depekto, kami sugatan, at pero dahil sa inyong awa, sa inyong mercy, ginawa niyo kaming marapat na tumanggap sa inyo, binuo niyo kami at pinagaling niyo aming sugat. O Panginoon, thank you at sinali niyo kami sa inyong upside down na kingdom. Tulungan niyo kaming maintindihan ang inyong salita ngayong araw. Amen. Alam mo ba na ikaw ay isang VIP ng Panginoon, ng Diyos? Meron akong ikukwento sa inyo. Meron isang magandang attendee ng feast at sinabihan ko siya, ikaw, Iha, ay isang VIP ng Panginoon. Pero ano mo reaction niya? Iiling-iling siya. Dok, ka naman kasi very successful ka. Ang dami mong pasyente. Tapos nagpaumpisa ka ng feast dito sa Puerto Princesa. At meron kang mga tinutulungan mga tao. Ang dami mga natutulungan. Meron kang advokasya. Compare mo naman ako. Wala akong posisyon. Feeling ko nga, madumi ako eh. Isa akong biktima ng sexual molestation ng bata ako. Hindi naman ako ganun ka-active sa simbahan. Single pa rin ako hanggang ngayon. Member ako ng NPSB Club. Hindi ko nga alam kung ano ang kinabukasan ko. Yun ang kwento niya, no? Nakaka-relate ka ba sa kanya? Pero siyempre, sinabihan ko siya, ikaw naman, tingnan mo yung sarili mo, ang ganda-ganda mo, morena beauty, o may stable job ka, okay, pangalawang niyan. Tapos meron ka ng retirement fund, nasa kalendaryo ka pa naman, okay lang yan. So, ikaw ay VIP ng Diyos. Radical ang blessings na tinuturo na ni Jesus. Sa Amerika, may isang literature teacher. Tinipe niya yung Beatitudes at yun ang binigay niya sa mga estudyante niya sa literature class. At ang instruction niya ay gumawa ng reaction paper ang mga estudyante doon sa Beatitudes. Itong mga estudyante na to, mga secular students, karamihan, they have no idea what Beatitudes are all about. And some have heard of them, pero walang meaning naman sa kanila. At alam mo, ano yung reaction ng mga estudyante? Negative. They hated yung message ng Beatitudes. Yung iba nga nagsabi, oh, this is rubbish. This is trash. Okay? Yan ang nagpapatunay
na radical ang turo ni Jesus. Ang Beatitudes, ang salitang Beatitude ay hango sa Latin na word na beatitudo, na ang ibig sabihin ay blessings o pagpala. Itong siyam na Beatitudes na to, dapat bang maging ethical standard natin ngayon? Kumbaga parang yung sa lumang tipan, yung Ten Commandments. Ngayon, itong siyam na Beatitudes, ito na ba ang ethical standard? O kaya naman, dapat be attitudes natin. Kung magiging kaugalian na natin, magiging isi-simulate na natin yung values, no, yun ang dapat na i-act natin. Sa English version kasi, yung verse na, "Blessed are the poor in spirit, blessed are those who mourns." Talaga bang ang gusto ng Diyos na maging poor tayo o maging malungkot tayo? Tingnan natin ang context kasi importante pag nag-aaral tayo ng Bible, yung context ng words na yun, no? Who was Jesus talking to? And who was his audience? At sino ang bine-bless niya? Balikan natin ang verses ng Mateo 4:24 hanggang 25. Ang balitang tungkol sa kanya ay kumalat sa buong Syria. Kaya't dinadala sa kanya ang lahat na mga may sakit at mga nahihirapan dahil sa iba't ibang karamdaman. Mga may epilepsya at mga paralitiko. Silang lahat ay kanyang pinagaling. Dahil dito sinusundan siya ng maraming tao. Buhat sa Galilea, sa Decapolis, Jerusalem, Judea, at maging sa ibayo ng Jordan. Sino ang audience ni Jesus? Tandaan nyo, yung mga may sakit, yung mga demon-possessed, mga epileptics, paralitiko, at mga mahihirap. Teka muna. Lahat ng mga ito, sa tingin ng Hudyo, ay mga pinakamababang uri ng tao sa lipunan nila. Mga salot ng lipunan o mga makakasalanan. Ito ay may malaking letter L sa noo nila. L stands for losers! Pero tinatawag ni Jesus na mapagpala sila. Diba? Baliktad. OMG! Ang Beatitudes were not ethical standards. Isip. They were not commandments. Baka ma-surprise ka. Naniniwala ako, ang Beatitudes ay listahan ng mga VIPs sa kaharian ng Diyos. Ibang-iba ang panukat ni Jesus sa kanyang kaharian. Noong panahong yun, ang Israel ay sinakop ng Roman Empire. So, sino sa mga kabundong panunukat, sino mga blessed noon? Di sila yung mga may connection sa Rome, at mga Sadducees, mga priests, no? At mga mayayaman at that time. Okay? Question, may pagbabago ba? 2,000 years later, may pagbabago ba ngayon? Wala. Ngayon, meron tayong SARS-CoV-2 virus na sumakop na sa buong mundo. Nandyan yung mga politiko, nandyan yung mga mayayaman, nandyan yung mga may position, may kapangyarihan. The kingdom of the world values the powerful. But Jesus says His kingdom values the powerless. Nakita nyo yung kaibahan? Bawat isang tao, kahit gaano kahirap, kahit gaano nasira, kahit gaano nasaktan, ay VIP sa Panginoon natin.
Palakpakan naman natin, di ba? Laking grasya ito. Eh? So, explain lang muna natin, no, ang unang beatitude, no? Ang unang beatitude sa English version ay, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven." Sa Luke's version ay poor lang. Ha? Tapos sa ating Tagalog version ay mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos. Okay? Sa panahong yon, ang mga mahihirap ay mga walang estado sa religious structure. Yung mga Sadducees, ang pinakamayaman yan eh. No, sa lipunan nila. So sila yung mga nakatira sa mansion, no? Ang suot ay mga Armani or Gucci. Tapos nagda-drive ng Rolls Royce, no? Yung pinakamahal na kotse, no? Yung, as an exaggeration lang. No? Pag mahirap ka, iniisip nila, ikaw ay makasalanan. Ikaw ay sinumpa ng mga tao. At ikaw ay pinaparusahan ng Diyos. Pero ano ang sabi ni Jesus? Kayo ang VIPs ko. Pag-uusapan pa ang 8 beatitudes sa susunod na linggo. Kaya huwag kayong mawawala. Napaka-interesting tong discussion natin. At tatapusin ko itong talk na to sa itong last powerful point na to. Importante ito. Kailangan natin baguhin ang metrics natin, yung panunukat natin. Ang makamundong metrics, nagbabago yan. Hindi ka mananalo dyan. There will always be people, mga tao na mas magaling kaysa sa'yo, mas matalino kaysa sa'yo, mas mayaman kaysa sa'yo, mas sexy kaysa sa'yo, mas malusog kaysa sa'yo, o mas malakas, o mas bata kaysa sa'yo. Alam mo si John Rockefeller Sr., during the 19th century yun siya na ang pinakamayamang tao sa buong mundo, no? Actually, he owns 1% of the US economy. Tinanong sa kanya ng isang journalist, how much money is enough nga? Hanggang kailan? How much is enough? Alam mo ang sagot niya? Just a little more. Just a little more. So in short, wala talagang, nothing is enough. And you will not be enough using the world standard. No one is enough using the world standard. And that's the reason why ang daming nadidepress ngayon. Ang daming mga nagsusuicide. Ang daming may mga psychological or psychiatric problems. Bakit? Kasi ginagamit natin ang world standard. Sa mundo, L means loser. Sa kaharian ng Diyos, L means love. Okay? Sa Diyos, ikaw ay palaging sapat at mahalaga. Sa Diyos, ikaw ay panalo. Kaya kahit sino ka man, kahit ano man na nakaraan mo, tatanggapin ka pa rin ng Diyos. Gamitin mo ang panukat ng Diyos at huwag kang mahiyang lumapit sa Kanya. Next week, pag-uusapan natin ng 8 Beatitudes. So, huwag kang mawawala. See you next week! Would you like to help in spreading the word of God to more people? If you wish to donate to the Feast Provincial South Luzon, you may deposit to the bank accounts posted on your screen. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon. Father, we say amen to your every blessing, to your healing, to your miracle, to the goodness that you have prepared for us. We say yes and amen to your peace, to your joy, to your love, and to all of your miracles, and to the beautiful plans that you have yet to unfold in our lives. And this we pray in Jesus' name.
Amen. Amen.